Isang masayang pagbati na may ngiti sa aking mga labi. Naghahanap ba kayo ng makakatuwang sa pagre-review ng inyong anak? Meron yan sa DepEd. Ang Itulay online tutorial ay libre at handog ng ating kagawaran sa pangunguna ng OUA ICTS EdTech. Ito ay isang proyektong makatutulong sa mga mag-aaral, katuwang ang mga magulang o kasama sa kani-kanilang tahanan para masagutan at maunawaan ang mga modules. Hangad din ng programang Itulay ang matulungan ang ating mga guro sa kanilang mga blended learning classes. Ang ating Itulay ay mula kinder hanggang senior high school. Bukod sa academics, meron din tayong mga special programs gaya ng All is Wellness, Reading and Math Remediation, Storytelling, Mommy Tech Talks, Classes sa Gramatika, Speech Class, Financial Literacy, at marami pang iba. Pinalawig din ng Itulay ang ating Alive program para sa mga mag-aaral mula grade 1 hanggang grade 3. Gayun din ay mayroon tayong ALS program at SPED tutorials na makasisigurong makakamit ng lahat ang inclusive education. May SPED hotline na rin para sa inyong mga katanungan patungkol sa special education. Kaya, subaybayan mula Lunes hanggang Biyernes, mula 9:00 ng umaga hanggang 7:00 ng gabi ang ating Itulay. Sa ating pagtutulungan, maiaangat natin ang bawat isa. Ating itutulay ang pagkatuto upang di mapigil ang pag-aaral ng kabataang Pilipino. Itulay natin ito, sulong edukalidad. Mabuhay! Good day to all! I am your tutor Madge. Welcome to Itulay, a free online tutorial, an initiative of the Department of Education, Information and Communications Technology Service, Educational Technology Unit, ICTS EdTech. This program is aimed at helping and assisting learners from kindergarten, senior high school, ALS, Alive and SPED learners. Aside from answering the modules, the Itulay is offering programs which you will surely look forward to. Together with our parents and teachers, the Itulay will bridge the gaps where difficulty and ease meet in learning new knowledge and skills. So, let us prepare our modules, pen and paper. Ready your mind to see and hear worthwhile and interesting lessons. Let us now study and learn, together with our volunteer online tutors. Tara na! Magandang hapon po sa inyong lahat. Magandang hapon po sa mga ka-drafting. Ito na naman po muli ang inyong kutkuterong tutor, Tutor Romel mula po sa SDO Laguna, Pagsanhan Integrated National High School. At sa mga nakatune in po online sa facebook.com DepEd EdTech at sa DepEd Philippines YouTube at sa DepEd EdTech Unit sa YouTube din po at sa DepEd TV sa YouTube din po. At para sa mga hindi kayang magkapag-online ngayon, maaari nyo pong balikan itong video at lahat ng videos, tutorial videos ng EPP, TLE, TVL sa mga nabanggit na links ko po kanina. Meron po tayong mga viewers at nagtatanong, sabi po ni Rina Bermilio, kailan daw po ang ating grade 11 ICT? Ang grade 11 technical drafting po ay tuwing Friday po, Biyernes, 1:00 hanggang 1:40 po, 1 to 1:40 p.m. po. Yan po yung tanong ni Ma'am Bermilio. Sana po ay muli po tayong magkita-kita sa susunod na Biyernes. Happy viewing po para kay Judith Sumargo ng Grade 4 Wisdom. May elementary tayong may elementary tayong nanonood. So, salamat. Happy viewing din kay Darwin John Roa ng Kalayan High School. So, sana po ay magkita-kita pa rin tayo hanggang mamayang 1:40. Kumusta po ang inyong linggo simula po Lunes hanggang ngayong araw? Kumusta po kayo? Sana ay mabuti po, nasa mabuti kayong kalagayan, ay komportable po kayo ngayon sa bahay.
ipagpatuloy lang din po natin yan. Ngayon po pala ay International Smile Day. So, give your smile to everyone. Malay nyo, di ba, yung konting smile natin, nakakahatak yan ng konting positive vibe sa mga nakakasama natin. Maraming salamat po sa mga nakatuning sa atin ngayon, mga nanonood. Meron pong nanonood from San Roque Elementary School, Jeneline Cayetano. Maraming salamat po. Bukas kaya, ano kaya sa palagay niyo yung gusto niyo gawin? Pero mag-ingat po mag-ingat po tayo kung meron po tayong mga lakad bukas. Kung maaari po ay sa bahay na lang tayo with your family, enjoy the time, the weekend with your family. Mas okay po yan, mas nakakabuo ng ating confidence, saka ng madagdagan yung love with our family members. Marami pong salamat sa panonood. Shekinah Sagun Fabia. Marami pong salamat. At mag-ingat po tayo kung lalabas po at kayo ay apor. Make sure po na kayo ay naka-mask, naka-face shield, at lagi po tayo mag-alcohol every time. Every time po nahahawak tayo sa kahit saan, kahit ano, pag po tayo ay nasa labas. Maraming salamat po. Welcome po sa ating Itulay, #Itulay Level Up, online tutorial para sa TLE Extended Technical Drafting. So quarter 1, week 3. Tayo po ay nasa ikatlong linggo na ng quarter 1. Bilis, no? Parang last week, week 2, malamang, ano po? Next week, malamang, week 4 na po yan. Joke lang. Ang pag-uusapan po natin ngayon, ngayong Biyernes, mga ka-drafting, ay tungkol sa Draft Site Development Plan o types of plan. Kasi last week, ang pinag-aaralan natin ay, mga materials. Ngayon naman, ay yung pong types of plan. So marami pong salamat sa ating mga ka-drafting mula po sa SDO Gingoog City ng Misamis Oriental sa pagpapahiram po ng kanilang SLM, Self-Learning Module, Self-Learning Module para sa tutorial session natin ngayong hapon. Marami pong salamat. Marami pong salamat sa mga nanonood pa rin. Paulo de Guzman, marami pong salamat. Robilyn Marquez ng Puerto Galera National High School. Marami pong salamat sa panonood. Kasama rin po natin, mga ka-drafting, si Tutor Marco ng SDO Bulacan tuwing Friday, 1 to 1:40 p.m. Marami pong salamat, Sir Marco, sa pag-guide po ang aking mentor sa technical drafting. Pinapaalala ko rin po na ang ating pong ICT ay technical drafting po 1 to 1:40 p.m. tuwing Friday po. So ano ba yung mga dapat nating matutunan ngayon, ngayong hapon, mga ka-drafting? Ngayon po, sa katapusan ng tutorial na to, yung mga nanonood sa atin, sana po ay matuto kayo mag-draft ng technical description ng LAT according to sa approved LAT survey. And then, sana magkaroon din tayo ng konting alaman to draw a building footprint according to the architectural drafting standards. And then draw a title block according to the architectural drafting standards nga, and then indicate dimensions. So pwede rin natin siyang tawagin na measurements, and drawing titles according to the architectural drawing standards. So bilang review natin para sa nakaraang lesson, ang diniscuss natin ay yung symbols, yung nagre-represent ng ng mga material na idinodrawing natin para at least magkaroon tayo ng standard sa sa pagtingin dun sa mga idinodrawing natin. So maraming pong salamat sa kay Jessa May Silagay at San D. Uti. Nanonood po sila sa atin ngayon. Bilang pong review, meron po ako ditong slide. Sana po ano pong kailangan natin gawin? Papangalanan daw natin yung symbols na tinuturo ng mga red lines na may kulay red na bilog sa bandang dulo. So mapapansin natin, meron tayong given na floor plan. Marami pong salamat. Meron po tayong given floor plan. Thank you so much. Marami pong salamat. May given floor plan po. So identify po natin kung anong symbol na nire-represent ng drawing na yan dyan sa ating slide. Ano po? Kung mapapansin natin, parang nandun siya sa gilid ng wall, kung mapapansin po natin. So sabi ni
Sabi ni Sandy Uti ay windows daw. So yung pagpipilian natin, windows, sliding doors, and then glass. Yan po yung mga pagpipilian natin. So sabi ni Sandy, windows daw. Thank you po Sandy sa pakikinig po at sa panonood sa atin. Pangalawa naman, ano kayang symbols yan, yung nire-represent ng mga lines natin? Ano po, meron tayong, mapapansin natin na sa bandang loob ng floor plan. At nire-represent siya ng mga rectangle lines o kaya naman ng maliliit na rectangle na pinagsama-sama and then may kulay. So sa palagay natin, ano kaya yung symbol na yan na nire-represent ng drawing niyon na itinuturo. So ang choices natin ay sofa beds, beds, o kaya naman ay dining tables. Sa palagay nyo, ano kaya yung mga symbol na nire-represent na yan? Huwag po natin kalimutan na yung sagot po natin, ilagay po natin dito sa comment section ng ating comment section po. Lagay po natin sa comment section. So sabi ni Rina Munoz Bermilio, beds daw. Tingnan mo natin kung beds. Okay, beds. Thank you, Rina. Yung susunod daw po natin, ano kaya yung number 3 natin? Number 3 natin, ano kaya yan? Flash door, glass door, sliding door. So usually marami tayong klase ng pintuan. So dahil maraming klase ng pintuan, obviously marami tayong maraming door na drawing interpretation. So yung ating number 3 na slide, ano kaya sa palagay nyo yung nire-represent niya? Anong klaseng door? Flash door ba? Glass door ba? O kaya naman ay sliding door? Anyone po? Comment po tayo ha, lagay po natin sa ating comment section kung ano sa palagay natin yung nire-represent na yon. Okay, thank you po. Ang number 3 natin ay sliding door. Thank you po. And then next natin, sunod natin, number 4. Yung number 4 natin, usually nasa isang maliit na partition sa bahay. Salamat po, Ma'am Mary Jean Valerie Mendoza, sa papuri po. Marami pong salamat. Number 4, ang pagpipilian natin ay lavatory, shower, and then yung urinal. So more or less, lahat ng nakikita natin, lahat ng pagpipilian natin ay naandun sa loob ng maliit na partition na yon sa bahay. Usually, ito yung ginagamit natin or ginagamit nating lugar para mag-freshen up o kaya naman ay medyo may kailangan tayong ilabas. Pwedeng magwiwi o kaya mag-poo. Pwede rin tayo dito sa lugar na to. So ano kaya sa palagay nyo yung pang-apat na drawing natin or symbol na nagre-represent ng part ng loob ng partition na yan? Anyone po? Ang sabi ni LC De La Torre ay lavatory daw. Tingnan natin kung lavatory po Kung lavatory. Sabi naman ni Renz Diver Calanta, urinal daw. Tingnan natin kung urinal nga. Sorry. So, try natin next time Yung number 4 natin ay shower po. So, actually yung lavatory, yung malapit dun sa may pintuan, kung mapapansin natin, maliit lang siya. Pag shower kasi yan yung mga installed na shower na minsan gawa sa glass or kahit anong material na para makapag-save ng space sa CR. Next natin, number 5. Pagpipilian natin, ano kaya sa palagay niyo yung symbol na nire-represent nun? So, ang pagpipilian natin ay square, cabinet, o kaya ay table. So, kung mapapansin natin, maliit na square, tapos meron tayong 4 na parang blackened na rectangle dun sa sides niya, sa 4 sides niya. Thank you po, Charis May Alaman from Arakan North District of Cotabato. And then maraming salamat din po, Manuel Suario. Thank you po sa panonood. At hello daw sa kanyang ma'am. Thank you po. Sabi ni Renz Diver Calanta, yun daw ating number 5 ay table. So, correct? Correct po, yan po ay table. So, marami pang marami pang symbol ng table. Yung pinakita natin ngayon, dyan sa slide natin,
ay table na pang 4 persons. Ano po? 4 seating na table. Thank you po, Ma'am Elsie. Thank you, Sandy. Maraming salamat. Ngayon, yung next natin, yung lesson natin ngayon ay tungkol sa types of lot, yung klase ng lupa na pwede natin, klase ng lupa kung saan tayo nagpapatayo ng bahay o kaya kung saan tayo nakatira ngayon. So, meron tayong halimbawa ng site development plan dyan sa ating slide. Ito daw ay isang outline or measurements na nagpo-propose ng proposed building and then yung placement dun sa property. Pag sinabing placement, kung paano siya ilalagay dun sa lupa kung saan itatayo yung tinatawag natin building, yung proposed building. Ano po? So yung nakikita natin sa slide ay ang site development plan ng aking school, ng Pagsanaan Integrated National High School, na dating Pagsanaan National High School. Tapos nakikita natin yung topography niya. Yung mga kulay green, saka yung mga dark green na maliliit na nakikita natin, yun ay halimbawa, representation ng mga trees. Ano po? Para nga mapakita na yung lugar ay maraming puno, yung kanyang klase ba ng lupa ay pataas, o kaya naman bulubundukin ba, o kaya naman flat ba. So yun yung halimbawa ng site development plan. At marami tayong makikita ng halimbawa ng site development plan na pwede nating i-browse sa internet. So maraming salamat po sa panonood, Renz Guyver Calanta from Imelda Integrated Secondary School, grade 7. Actually, grade 7 siya pero interesado siya. Okay yan, very good yan. Next natin. This shows the position and the location of the building with property line. So yung ating site development plan, marami pa tayong pwedeng makita. So marami tayong pwedeng kailangang ilagay para malaman ng magtatayo ng building or yung mga construction workers or engineers or architect kung paano ilalagay yung ating proposed building dun sa lupa kung saan natin gustong itayo yung bahay natin or yung isang building. So yung site development plan na yan ay nagpapakita daw ng posisyon, lokasyon ng building na may tinatawag tayong property line, setbacks, approaches, grade contours, landscape, and other pertinent data in relation to the site. So pag sinabing impertinent, yung mga importanteng kailangang malaman sa pagpapatayo ng building. So yung ating property line, yun yung hangganan ng lupa na pag-aari po natin. Okay, yun po yung property line. Kung napapansin natin sa slide po. Yun yung hangganan, yung property line. Ibig sabihin, yun yung may mga muhon na mapapansin natin. Pwede ba na ang lupa natin ay rectangle lang or square lang? Pwede po. Depende sa lupa na pag-aari po natin. Pero malimit, may mga lupa na hindi naman perfect na square o kaya perfect na rectangle. Minsan mga irregular yung shapes dahil dun sa hangganan tsaka yung pag-aari ng lupa na pwede mong bilhin, kaya nagkakaroon ng irregularity sa size. Hindi siya perfect na square or rectangle. Yun namang setback natin na tinatawag sa site development plan, yun yung distansya. It refers to the distance of how or at how far a building can be built within the property line. Yun yung setback natin. May mga nagpapatayo ng bahay na usually itinatayo yung bahay nila na sagad dun sa lupa. Kung hanggang saan yung lupa nila, naandun yun din yung pader nila, yung walls. So ang ginagawa na lang nila para hindi maka-istorbo or makapag-ingat, halimbawa sa sunog, so nilalagyan na lang nila ng mataas na lugar bilang firewall. Pero usually, malimit, may mga nagpapatayo ng bahay na hindi naman isinasagad dun sa lupa nila. At yung distansya na yon, simula dun sa pag-aari mong lupa, sa hangganan ng lupa mo, saka dun sa wall ng bahay mo, ang tinatawag natin doon ay setbacks. Okay? So yun yung mga setbacks na, yun yung setback, yung sukat simula sa hangganan ng lupa hanggang dun sa wall. So may tinatawag tayong front setback, side setback, o kaya naman yung sa rear setback, yung back setback natin. Bakit daw kailangan may setback? Yung iba kasi security purposes para hindi sila abot or rekta dun sa wall kasi minsan yung hangganan ng lupa nila ay malapit sa kalsada o kaya naman malapit sa body of water o kaya naman yung lugar na paglalagyan nila ng setback ay gagawin nilang parang
gawaan, yung activity area o kaya naman garden, pwede po yan. Ano po, yung pong mga malimit na pinaggagawaan kung bakit nagkakaroon ng setback. Grade contours. Ano ba yung mga grade contours? Katulad nga na nabanggit ko kanina, pag sinabing grade contours, yun po yung napapansin natin na ano bang itsura ng lupa, yung topography natin, yung topography na tinatawag. Pababa ba yung lupa, o kaya naman ay plain ba, patag ba yung lupa. Usually kapag pababa yung lupa, ang ginagawa ng iba, tinatanggal nila yun, tapos hinahayaan nilang patag na lang. Pero may mga tao na hindi nila tinatanggal yung klase ng lupa na yon, kung mataas yung part na yon, tapos ginagawa nila yung advantage para pagtayuan ng isang part or partition ng bahay para magmukhang maganda, magkaroon ng magandang pagtingin or itsura, tsaka effect dun sa kanilang itatayong bahay. Marami pong salamat sa panonood. Janice from Echaque West District, Doña Magdalena H, Gapwood High School, grade 9 Scorpio. Maraming salamat. Sana meron po, may matutunan po kayo, marami kayong matutunan. Katulad din ni Girly Trinidad ng Pigtauranan Elementary School. Okay? Next po natin. Panoodin po natin yung video. When gathering specific property data in the second step of the appraisal process, it must be determined what type of lot the property is built on. Lot types include cul-de-sac lot, a lot facing the rounded turnaround portion of a dead-end street. Cul-de-sac property is private since it is not subject to through traffic. Unlike rectangular lots, the cul-de-sac lot has a small front yard, which is offset by a larger backyard. Corner lot, a lot located at the intersection of two streets. A corner lot does not have a great deal of privacy due to the traffic on the streets it intersects. However, the corner lot may be more desirable since access to the side yard and backyard for vehicles is available from the side street. Key lot, a lot bordered by 3 or more lots on the sides and the back. The biggest disadvantage of the key lot is the lack of privacy due to the numerous neighbors abutting all sides of the lot except the frontage. T-intersection lot, a lot at the end of a dead-end street. The biggest disadvantage of the T-intersection lot is noise and lack of privacy. There's also a higher degree of traffic-related damage. Interior lot, a lot surrounded by lots on 3 sides. This is the most common type of lot. An interior lot is usually rectangular in shape with a large backyard. However, privacy is limited since the lot is adjoined on all sides by neighbors. Flag lot, a lot located behind other lots with a long, narrow access driveway to the public street. Flag lots generally have a reduced value due to the lack of privacy that results from being surrounded by other people's backyards. Flag lots also lack curb appeal. The physical aspects of a lot include size and shape, slope, drainage and soil, view, exposure to sun and weather, and improvements. Once the general and specific data have been gathered, including information about the lot, the third step in the appraisal process is to analyze the data collected. This is done by carefully studying the information gathered and determining what further research will be necessary. This analysis phase reflects on what we have learned in the prior section. Remember DUST, D-U-S-T, PEGS, P-E-G-S, and the appraisal principles of value. If all the necessary research has been conducted, the appraiser is ready to move on to the fourth step of the process. So marami pong salamat sa panonood. So yung pinakita po natin sa video ay ilan lang po sa types of lot na pwede nating ma-encounter. Maraming pa po yan. Maraming
Speaking of maraming salamat po sa panonood. Wendy Sakluti Menorca, maraming salamat din po kay Rochelle Miranda Daman ng Santolan Senior High at kay Gilbert Espinoza Bautista, nanonood po siya from Sapang Palay National High School, SDO San Jose, Del Monte City, Bulacan, at kay Shatim Nabaroza Luzon. Maraming salamat po, magandang hapon po. Galing po siya ng Hilongos National Vocational School. So sa slide na po na nakikita natin ngayon, ano pong gagawin natin? Base dun sa video na pinanood po natin, panoorin po natin, tingnan po natin yung ating slide, tapos identify po natin kung anong klaseng lot siya. Depende dun sa pinanood po natin. So kung mapapansin po natin, yan po ay a lot facing the rounded turnaround portion of a dead-end street. So yung dead-end na yon pero rounded po, turnaround. This is a private since it is not subject to through traffic. So wala siyang masyadong traffic kasi nga dead-end na siya halos. So ano gagawin natin? I-check natin yung spelling, yung correct spelling ng type of lot. Napapansin natin. So i-type po natin sa comment section natin kung ano kaya sa palagay mo yung tamang spelling ng klase ng lupa na pinapakita natin ngayon. Okay? Lagay po natin sa comment section, ha. Marami pong salamat sa panonood pa rin. Salamat po, Wendy, Tope Pabilonia. Marami pong salamat sa panonood. Alma Miracela Baculio Ramirez, marami pong salamat. Rim Montisur, marami pong salamat sa panonood at sa pagsuporta. Marami pong salamat. So yung slide po natin, balik tayo, ano kaya yung correct spelling ng klase ng type ng lot na pinapakita po natin. So pipiliin lang po natin kung ang sagot nyo ay yung una, so lagyan lang natin ng 1, 2, 3, or 4. Ano po, yung unang choice natin, 1, yung pangalawa ay 2, yung pangatlo ay 3, yung pang-apat ay 4. So answer nyo lang po kung 1, 2, 3, or 4, yung correct spelling po, correct spelling ng type of lot natin. So medyo mag-i-spelling tayo ngayon. In the meantime, bukod sa spelling, natututo rin tayo yung klase ng lot, ng type ng lot. So palagay nyo ano kaya yung correct spelling. Maraming salamat po sa panonood. Syra Pasco, Emil Floresca, Angelo Nota, maraming salamat. Alma May Robles, maraming pong salamat. Rim Montisur, nanonood siya from Pagsanahan. Ang layo nun, ha? Region 4A ba yun? Layo. So, anyway po, number 2 daw, sabi ni Renz Diver Calanta, na number 2 daw ang sagot niya. So, tingnan natin. Okay, correct. Thank you, Renz. Maraming salamat. So, number 2 yung sagot. CUL-DE-SAC and then lot. So, yung cul-de-sac lot. Pangalawa naman, anyone po. Ito naman ay isang corner lot. Ito ay located sa intersection ng dalawang street. Ito daw ay may great deal ng privacy due to traffic on the streets it intersects. So, medyo delikado pagdating sa ingay, sa noise, yung pangalawa natin na type of lot. So, piliin natin kung ang choice natin yung una na spelling, 1, yung pangalawa ay 2, and then kung yung pangatlo ang pinili natin na correct spelling, i-type natin ang 3, at kung yung pang-apat naman, i-type natin ang 4. So, yan yung klase ng type of lot. So, pili lang tayo, Ang sabi ulit ni Renz ay number 4. At ni Rim, at ni Manuel, at ni Tope, number 4 daw. So, correct yung number 4. C-O-R-N-E-R, and then lot. Corner lot. Pero nabanggit ko na kanina yun. Excited kasi ako. Pangatlo natin. So, yung next natin. Ito daw ay isang lot at the end of a dead street. So, dead street na siya. The biggest disadvantage of this lot is noise and lack of privacy. Kasi nga, di ba, sila yung sentro kung saan pumupunta or dumadaan yung mga sasakyan. There is also a higher danger or traffic-related damage kasi nga, dahil diretso yung daan, so may mga pagkakataon na yung driver natin ay nagkakaroon ng technical na problema o kaya nag-e-enjoy, so nagdedire-diretso.
Ano kaya yung correct spelling ng susunod natin? So, yung number 1, kung ang sagot nyo ay number 1, yung unang sagot, so i-type nyo yung 1. Kung yung pangalawa naman, i-type nyo ang 2. Kung yung pangatlo, i-type nyo ang 3. At kung yung pang-apat, i-type nyo yung 4. So, ang gagawin natin ay i-check natin and then choose the correct spelling of the type of lot. So, yun yung halimbawa natin. Nandun siya, the dead end street, yung type of lot na yan. So, sabi ni Ronaline Reyes, number 2 daw. Number 2, so correct. Very good, thank you. T intersection lot. Dahil tama ang sagot mo, magiging maganda ang weekend mo. Okay? Next natin, yung klase ng lot natin na susunod ay located daw behind other lots with a long and narrow access driveway to a public street. So this lot generally have a reduced value due to the lack of privacy. So kasi parang palibot ka ng palibot ka ng bahay or ng lupa. So ano kaya yung correct spelling ng type of lot na nakikita natin sa screen ngayon? So kung 1 daw, flag, F-L-O-G, yung pangalawa ay F-L-A-G, yung pangatlo ay F-L-A-A-G, at yung pang-apat ay F-L-U-G. So, type natin sa comment section natin kung 1, kung 2, 3, or 4. Marami pong salamat kay Christian Alburo. Nanonood po siya from 12 Gas Food. Magandang hapon sa iyo, Christian. Sabi ni Manuel Suario, ang sagot daw niya ay number 2, flag lot, F-L-A-G lot. So maraming salamat po sa mga nagsagot. Maraming salamat, Rim, Tope, LC, maraming salamat. At kay Ronaline Reyes, maraming salamat po. Dahil po dyan, gaganda po ang weekend nyo. Last na kaya to. Yung susunod natin, iti-check natin yung correct spelling po. Ito daw ay isang lot surrounded by lots on 3 sides. So tatlong gilid niya, may mga lot pa rin daw. So piliin natin yung correct spelling. Kung ang sagot nyo ay yung 1, type 1. Kung ang sagot nyo ay 2, type 2. Kung sagot nyo ay 3, type 3. At kung sagot nyo ay 4, type 4. Okay? Yan daw ay may privacy is limited since the lot is joined or adjoined on all sides by neighbors. So, yun po. Kumbaga, open space lang yung harapan natin. Sabi ni Ronaline, ang sagot niya ay number 1. Ni Rim, number 1. Ni Renz, number 1. Interior lot. I-N-T-E-R-I-O-R lot. So, marami pong salamat sa inyong panonood. Gaganda po ang weekend nyo. Bilang pagtatapos natin sa paglalahat natin sa lesson natin ngayon na types of lot, tandaan po natin yung pinakita ko po ay ilan lang po. Ilan lang po sa lot na pwede nating makita or ma-encounter or matirahan, mapagtayuan ng bahay or ng building. Ilan lang po yan. So bilang paglalahat, a site development plan shows the position and the location of the building with, unang-una, yung ating property line. Ang site development plan daw ay may property line, may setback, may approaches, may grade contours, at meron pong landscape. And then, iba pang pertinent data in relation to the site. So, lagi po natin tatandaan yun na dapat meron yan. And then, tingnan natin, post natin dito sa video na to kung may encounter natin, ano kayang klase ng lot o saan tayo klaseng lot nakatira dito sa bahay natin. Ano kayang klaseng lot yung tinitirikan ng bahay natin or kung saan tayo nakatira. And then pwede tayo mag-picture pero wag pong lalabas ng bahay, sa malapit lang po. Tapos mag-mask and then post po natin. Upload po natin para makita natin. And then wag po natin kalimutan gamit po tayo ng ating mga hashtags, #itulay_levelup. So muli po, ako po ang inyong kutkuterong tutor, si Tutor Romel, mula po sa bayan ng Paglanlakan at magagandang Binibini, Pagsanhan, na nagsasabing, sipagan natin para sa ating pangarap. Kung medyo nahihirapan ka, tutulungan kita. Ikaw at ako, teamwork tayo para always panalo. Magkita-kita po tayong muli sa susunod na Biyernes, 1:00 hanggang 1:40 ng hapon,
para pa sa panibagong kaalaman sa Grade 10 TLE Extended Technical Drafting. Mapapanood pa rin po tayo sa DepEd EdTech Facebook page, Facebook group, and then sa ating DepEd Philippines YouTube channel, sa DepEd TV YouTube channel, at sa DepEd EdTech Unit YouTube. Mapapanood po tayo dyan. Marami pong salamat kay Kevin Oterio San. Kumita ako. Kaya niyo po yan. Kevin Oterio San. Marami pong salamat. Ronaline Manuel Suario, maraming salamat po. Para po sa inyong feedback, scan lang po natin yung ating QR code. Pagkatapos, kung hindi po natin ma-scan, pwede po tayong pumunta sa tinyurl.com/itulay feedback form, and then para po sa inyong mga feedback, pwede po nating ilagay doon, pwede po nating sagutan yon. Mahalaga po yan para sa amin, para makapag-improve pa po tayo at ma-improve pa po natin ang mga ginagawa namin. Para po sa inyong comments and suggestions, email us at edtech@deped.gov.ph. Tutok pa rin po mga ka-drafting para sa contact center services. Kasama po si Tutor RJ at Tutor Rodman para po sa contact center services ng Grade 10. Marami pong salamat. Salamat po. Ang husay naman! Natapos mo ang iyong tutorial session kasama ang iyong mahusay na Itulay Tutor. May bago ka bang natutuhan? I-share na yan gamit ang hashtag #ItulayLevelUp. Huwag aalis ha, dahil may susunod pang programa na pwede mo ring panoorin at salihan. Dahil naghihintay na ang iyong mga tutors. Happy learning dito sa Itulay!